Ganda naman. Talagang pumapasok ang tubig, no Kong, no? Na katubig eh. Tuyo na yan kahapon eh. Ay, no? Ayan na, magandang buhay. Ano na kaya ang kwento ng ating patubig, mga ka-farmer? Ilan na lang ba? Ilang dangkal na lang? Ito kailangan kong palitan. Yung overflow, ayan o, isang dangkal na lang dito. Yung overflow, kailangan natin palitan yan. Kasi ayan o, pinutol lang namin yan. Pero kung tutuusin nyo talaga, mataas po. Pwede pa natin itaas yan. Kasi halos pagka hanggang dito yung tubig eh. Sagad yan, hanggang dyan. So yan po yung natin. Pero pagka nakapag-asinta naman tayo na, pwede pa tayo magdagdag ng kaunting lupa dyan, di ba? Para medyo mataas pa yung ating fish pond. Ayan. So ano na naman ang activity? It's Friday today. Preparations tayo sa ating munting hanap buhay. Tama-tama ngayong araw, mga ilang oras, kahit mga 6 hours pa siguro. O maya-maya lang, patayin na natin. Si Jomar, ano bang ginagawa? Ang tambak natin, hindi pa inayos ha. Busy sila sa pinaparash natin yung flooring doon sa kabila. Bagong kubo. Nakasanding na. Wow. O so ganito na lang yan, iwan na lang. Mas maganda din naman, hayaan na lang to, natural na lang. Maganda din naman ang design. Yung lamesa natin ganda may Christy to. Gusto niya raw nito, picnic table. Ito na, hindi na natin di na magbibiyak yan. Di ko na pinalagyan ng kasi tuyong tuyo to. Tagal natin pinatuyo ito eh. Ito yung nakuha natin sa eskwelahan na akala ko legal ang lahat dahil binayaran naman natin, tapos pinatistis pa sa kanila. Inabot tayo ng 80,000 mahigit ata o almost 100 total ang gastos. Tapos nung pinakita ko sa vlog, pinatanggal nila. Ayaw ko na makipag delikado, baka mamaya alam niya na. Sabi ni Junjun, mga walang tsinelas yung iba doon, kuya. Hindi ko okay, anong problema ka ako? Ayan, pero kung ano man ang magamit natin na may ilang pa namang makukuha doon ng mga slab. Pero lugi ako dyan. Hindi naman ganun kamahal po ang akasya. Hindi naman ganun kamahal. Okay lang, sabi ko, at least ako naman kasi ang habol ko sana kung binenta kasi na ng 25,000, ako sasagot, akin na yung kahoy. Kasi sabi nila, sir, masagot nyo lang, sa inyo na yung kahoy, kasi pinoproblema ng school yung pangbabayad nga nila sa pagpapaputol. Sinagot ko naman, may kasulatan. So ayun, hanggang sa sabi ko papatistis ko na sa ang gusto nilang gatasan pa, dahil gusto nila may kailangan daw lisensyado yung magtistis. Akala ko ako pagpuputol lang yung hindi na ako nakipagtalo. Bira-bira, mas mahal pa yung pagtistis kaysa sa pag hold up no? Gawa pa naman tayo ng ilang table. Doon natin ilalagay sa gusto ni Bebeng palitan yung lamesa namin dito sa bahay. Yung sa bahay lilipat na lang doon. Tapos gawa pa tayo ng ilang anong maximize natin ng mga dyan pag wala na masyadong trabaho. Hindi naman nauubos ng trabaho, mga farmer. Ay, so yan, ganda yan pagka na gloss na. Ganda ng mga bulaklak talaga naman, beautiful.
Ganda ah. Oh. Talaga. Ikot muna tayo. Paronda ba si Kongkong? Yun si Kongkong. Oh. Wow, naman. Siya na naman mag-isa dana. Kailangan yung dito maitulak. Ito ang kailangan itulak oh. Itong kailangan itulak. Ba't yan ang tinitira niya? Dapat itong ginagawa ni Jomar eh. Mabilis lang naman na yun eh. Mamaya dumating yung truck. At least tanda ng ating gulay. Kumapal na. Arangkada na yan at naano na natin. Nabungkal na. Ito yung ating mga kangkungens. Ito kailangan matulak to ah. Ano ginagawa ni Kongkong doon? Tapos na to. Halos. Ay, ito pa. Oh. Masyado namang malaki yung ano, yung hukay. Mukhang pero ako kasi mas maganda din, mas malaki talaga eh. Iba kasi yung dating ng malaki ang ano yung pool. Pero parang ang gusto ata ni Bebe yung parang ganun din naman ang mangyayari, parang swimming pool din, di ba? Di ko lang alam kung anong gusto niyang setup. Di ko pa ma-imagine. Pero maganda sana yun. Parang lubluban lang daw. Hindi ng kalabaw ng tao. Parang hindi naman swimming pool ang dating. Pero ganun pa rin naman ano. Sesetapan mo pa rin naman yan ng paikot na para hindi tatagas yung tubig. Ganun pa rin naman. Pero parang parang batis daw ang setup. Gawa ni Kongkong. Inaayos yun dun. Kong! Hindi ba ito unahin nila? Ito ba pinauna sa'yo ni Papa Yam? Hindi ba ito? Ha? Maganda sana to, matulak. Bakit may truck madarating ngayon? Ganda sana ito eh. Mabilis lang naman itulak dahil ano yung lupa oh. Ganda yung lupa eh. Ayan ah. May tutulak. Andiyan kaya yung tatay ni Rizal? Baka wala nagtatrabaho sa kubo. Patay na naman tayo. Hindi ko alam kung makakahabol yun sa Valentine's. Pero pag naasintahan naman yun, kahit wala munang ano pa, hindi pwede na, diba? Napatag kasi ito ni Kongkong eh. Yan, ganda naman. Siguro naman pinatigil muna ni Papa Yam siguro yung truck na. Dahil nandyan ba yung tatay ni Rizal? Anong ginagawa nila? Nag-layout? Oo. Babakbakan pa daw yung sa ano, patong-flooring mo eh. Suba. Nagdagdag tapos biglang binawasan. Galing ano? Yan sinasabi ko pag walang kaya inaano ko na eh, pinapa-final ko sa kanila yung ano eh. Kasi ayoko talaga ng ganyan eh. Kaya lang unahin ko kaya. alin? Oo, maitulak sana. Tapos sa mamaya-maya hukayin na tayo, itanim na natin yung mga abukado. Mabilis lang naman yung hukayan niyan, di ba? Alam ko naman napakabilis mong tao eh. Pagkakuhanan nga ng mga saging ng katabing bahay, ang bilis mo talaga.
Ganda nito, kung. Sana mapataba. Sa bagay, basal matataba yan, ano? Pag basal na. Dami yung kuya. Di, lagyan natin ng potassium, yung kulay pulang, ano? Abono. Okay. Yun ang, yun ang pampalaki kasi ng bunga kasi. Galing kuya. Nabis lumaki nung nag-aabono ako dyan ng ano. Oh, pampatamis yun, tsaka pampalaki ng, ano, ng bunga. Ito, maganda-ganda pa ang lupa, oh. Ganda ang lupa, ah. Konti na lang to, oh. Asan ba si ginagawa ni Jomar? Mas ano kuya dito. Kaya nga eh, kung papayam. Para may kakwentuhan ka, no? Ganda din kasi yung ano, may kakwentuhan eh. Huwag na sinalngal, sinasaktan ako eh. Ha? Bakit? Nilalait ka? Nadali ka? Binato niya to kuya. Nandiyan kami. Tinamaan ka? Mama dito yung... Hindi naman sinasadya yun. Ay, pinadugo niya pa ako. Ha? Pinadugo niya kuya. May gamot dyan bukas. Ayuda. Kunti na lang, may tulak ito. Halos ano na, no? Oh, pumasok pa rin ng tubig, no? Hindi, tuyo na yan kahapon eh. Tuyo na kahapon yan. Pumasok. Oh, ayan oh, basa oh. Linagay mo kuya, no? Dumami ang tubig eh. Yan ang ano ko, tatawid pa rin ang tubig. Yung sinara nyo na yun, anong kwento nun? Sinalngal na gandun. Diba, dinilagyan ko. Parang kulang ang pagkakasara siguro, no? Yung, ano, parang... Siguro may butas. Wala kuya. Sagad na sagad yun. Sobra pa doon sa butas na ako, diba? Ay, bakit? Yung butas na yun. Bakit pumapasok pa rin ang tubig? Ewan ko lang dito, anong pinapagod. Ayan oh, basa oh. Ano pa din. Pagkakatubig pa din dyan. May nalagay din sinalngal nung dyan kuya. Mapasok pa rin ang tubig mga farmer. Pasok pa rin ang tubig. Kasi tinaasan ko yung ano. Ito, konti na lang. Tingnan nyo yung guhit na yun. Sagad pa natin ng konti para maximize na natin. Bilis din naman kasi baba ngayon tag-init. Kailangan mapatag to para mapantay na yung dito ngayon. Kung magkakaalaman, makikita natin yung pinaka level ng tubig. Ibig sabihin ayan na yan. So kung gusto ni Bebe ng ano, magtataas pa ng konti. Sabagay na din naman. Kasi ang pinaka the best sana kung maglalagay ng pool, by gravity tayo magtatapon ng tubig, hindi na po tayo pump out. Bali ang ano na lang natin is bubuksan na lang po yung kung ano man gate valve or ano sarahan. So yung papalabas matik na by gravity tatapon dito sa fish pond. Tapos mas mabilis magtapon, mas menos sa, di ba? Wala ka nang babayarang kuryente para magtapon. At the same time, yung tubig pa na galing sa pond, hindi ka napapasok pa dun sa ginagawa mo, di ba? So, yun pa yung inaano natin. Kaya mas maganda talagang nasa taas. Mapapag-aaralan natin yan kung hanggang saan ang gusto nating lalim ng fish pond na yan, maximum. Yun ang magiging siguro mataas ka lang ng 1 inch 2 inch lang siguro, at least ka-level na yun naman ang pinaka flooring naman ng ano natin dito, ang tinatawag niyang paranum. Pero kung
Pero kung yan ang magiging lalim ng ano, malalim na no, kung fish swimming pool ano. So ibig sabihin magtatambak pa tayo. Kasi ang gusto ko sana kung anong pinakamalalim dito ay pinakamataas na tubig, yun yung flooring nung dito para pag kanyari magtatapon ka, bubuksan mo lang. Tapon sa fish pa. 'Di ba? Magdi-drain ka lang. Malalaman natin 'yan pagka sinagad. Kasi kung magsasagad tayo, siguro mga half meter pa tataas. Tubo yan kuya, sanasara. Oh, bubuksan mo lang. Oo. Tapos nilagay lang ng parang basahan na malaki. Ang ugot namin ganun talagang labas na bigay yung tubig. Babain ko nga. Tingnan natin kung gaano ka magiging lalim nung kasi kung dito ka, kasi gusto niya hanggang bewang lang naman daw. Kung dito tayo dyan, kung magtataas ng kaunti, sasacrifice tayo ng lalim ng ano, magsasacrifice. So, hindi uubra yung pinaplano ko na patubig doon na yung tataasan na, pa natin hindi aabot. So kailangan magtambak pa dito. Kung ganyan, as is na po yung lalim na yan, ganyan na lang. Kasi makokontrol naman natin yung lalim ng fish pond actually. Kasi yung lalim naman po na yan, may outflow naman yung fish pond. So kung malakas ang ulan, 'di ba? Walang problema kasi tatapon na po yan papunta doon. At yung tubig naman po doon, hindi naman magiging mataas dito. Lagi pong mataas ito dahil pag ganun yan. So dati nga yung bahay, inaano nung mga basher, babahain ka, hindi mo pa tinaas. 1 meter na po yung taas ng flooring namin doon sa kalsada ng ano, hindi lang halata. Tapos sa pag umapaw naman yung irrigation, tatapon na po sa kabila. Hindi po pupunta sa amin dahil mataas po ang lupang ito. Pag ganun yan eh. So doon ang tapon. Doon lahat ng tubig pababa. Pababa na hanggang doon sa ano. Kaya hindi po kami basta-basta sabihin mo na oh, babahain ka. May flash flood na mangyayari yung galing dito, yung mga tubig po na minsan pagka hindi mo talaga makontrol masyadong. Pero nung sinara na namin yan, sa kabila dadaan. Dadaan lang yon, hindi tayo maapektuhan. So kung tataas ka pa dito ng mga 2 hollow blocks na lang, pwede siguro yung pinaplano ni Bebe. Pero kailangan mapagplanuhan din kung anong gagawin kasi yung kung kailangan pa ng tambak, siguro yung asintahan namin na para sa parking, hindi ko muna isasara. Meron pa rin daanan ng truck para hindi ako masyadong ma-stress na sinara na natin yan, wala nang dadaanan. So yun dito, may iiwan kami na ano, na magiging daanan. Tapos yun doon pwede na nating ayusin for parking o tambakan. So pwede na sigurong ihinto na muna at ito na munang ayos na muna ito. Yung sa island siguro pagka bago mag summer ay bago magtagulan makapagpatambak tayo. Ito pa oh. Konti na lang naman to. Dito. Ito sasara din natin yan. Ito, masukal na nga oh. May papaya dito, ang ganda. Ha? Alin? Pag bibili ulit tayo, bibigyan kita para awayin ka na ng asawa mo. Na? Bilib ka ata ah. Baka pag inuwihan ka ng bigan na Ano kuya yung iba yung kasunod ng Santa Ana again kuya? apari. Hindi, Santa Ana na yung pinakahuli. Santa Ana na. Sabi niya kuya, yung
Apare. Pare. Oo. Kapag pare. Pagod food. Yan, yung mga halos dulo na yan eh. Tugigaraw. Yan yung mga huling lap. Nali na yung mga ano kuya. Bayan. Claveria yung pinakahuli kasi. Bayan. At least meron kang ano. Makakalimutan mo ang problema mo. Patibayan, kahit hindi mag-lock, basta makauwi. Oo kuya. Sa huli, may share ka sa Patibayan doon. Kung confident ka sa ibon mo na uuwian ka, ayos. Oo. Kahit kami ng 220. Oo. Pero yung resale ko, binayaran ko 300. Ayos pala eh. At least ano. So ayan po ang plano natin. Mag-iiwan ako dito ng daanan para hindi tayo may stress pagka kailangan natin magpapasok ng kakailanganin ng tambak pagka nagpatrabaho tayo dito kung sakali. Pero hindi pa naman mga farmer yan. It's a long shot. Sabi ko nga, unahin muna natin yung kainan at malay mo yung kainan mga anak ng, di ba? Yung kainan mga anak ng bakasyonan. Sana, di ba? Balikan natin tong ginagawa. So ayan, nabanggit ko din po kahapon na palagay ko hindi natin isasara. So hanggang dito lang siguro yung ating asinta muna para yung truck makakapasok po dito. O yung loader na rin para at least kung ano, dito siguro lang muna tayo. Kasi ito hanggang dito pa yung ating aasintahan. Laki. Ayan, aasintahan natin yan. Tapos ito, tambak na naman to. Ayan, ayusin. Pero ito, isasara natin. Sasara natin yan. So parang ito na din po siguro yung magiging parang gate na rin, ano? Parang pasukan na din gate. Kasi ito magkakaroon yan ng parang bakod syempre. Kasi ito may bakod din. Ayun, ayusin din natin yan. Tapos ito, yung magiging parking nga na malaki. Oh, ayan. So yan po yung aking pinaghahandaan na sana mapasimento ko before tag-ulan. Kasi hindi natin alam kung pinaghahandaan ko lang po yung pangangailangan. Yung sabi ko nga ma-maintain lang yung ating busy sa lechon house. Pag nagtuloy-tuloy po yun at pag pumasok ang tag-ulan, kakapusin po tayo sa parking. Kaya yun ang ina-anticipate natin na kailangan bago magtag-ulan maiano na natin yan, mailatag na natin yung pagka nakapag malaking bagay po. Tapos kung talagang busy pa talaga, naku, sasacrifice na naman tayo dito. Pwede tayo maglagay dyan mga ilang sasakyan pa rin dyan, pa-slant lang, nakaganyan makakadaan pa din naman yung ano. Tapos kung worst come to worst na naman, etong pang may mahogany. Ewan ko na lang pagka hindi pa nagkasya. Kasi kung magkakaroon dito ng bakasyonan, simpleng bakasyonan lang po, yung buhay bukid lang na pwede kayong mamingwit, pwede kayong mag-ihaw, may maliit na campsite, mayroong matutulugan na ilang kwarto dyan, may konting activity siguro, tapos may maliit na lubluban, kung ano man tawag ni dyan ni Bebe. So ayun po ang gusto niyang igawa. Sana, no? Ako naman po ay nananalangin sa Panginoon kung ano po yung best, kung ano po yung mas para sa lahat, sa kapakanan po ng lahat, di lang para sa amin. Saan magagamit, di ba? Sabi ko nga lagi namang sinasabi ang buhay natin dito sa mundo ay dumadaan lang, di ba? Importante kung ano man yung pinahiram ng Diyos sa atin, magamit natin sa lahat ng mabuting bagay. Yan. Uy, lapit namin. Talagang pumapasok ang tubig, no, Kong, no? Na katubig
Tuyo na yan kahapon eh. Ayun, no? Ayan, ang maganda na din yan. Mapaano natin para at least alam natin yung level ng kung hanggang saan ang lalim ng fish pan na gusto natin. Yun dapat ang pinaka-flooring ng swimming pool dyan. Mataas na konti. Oo, mataas ng konti. Yun ang pinaka-best. Kasi pag tatapon mo, psh, tapon. Habang naglilinis ka, mabilisin. Di pagka sara uli. Buksan mo na naman yung pump naman para magpapasok ng tubig. Okay. Diba? Fresh water lang tayo para mas walang hindi komplikado. Timpla-timpla ng mga chlorine kasi hindi pwedeng may chlorine gawa ng may isda ka. Pag tinapon mo dito, mamamatay yung isda. Chlorine eh. Hindi pwede. Pero yun nga, yung ano naman, hindi naman po tinatapon pala ng madalas yun. Kaya lang hindi mo naman nasasabing healthy kasi minsan pag nasobrahan mo masakit sa mata. Parang may inakay dito. May pugad na eh. Okay. Magamit nila ko yan. Iwan nila Alin? Metro. Oo nga, magaling eh. Sila Metro, ikaw naman Tasa. Yung sa'yo. Parehas lang kayo eh. Nilagay nila sa loob ng bag ko kuya. Hindi ko maalam. Alin? Yung tasa na yun. Tasa? Mga loko-loko no. Pinagtitripan ka lang. Pagka kung kailangan natin ng tulos dyan sa mga saging Oo kuya. bibigat ng bibigat yan eh. Ilang buwan ba bago mahinog? Hindi ko masyado alam ang saging eh. Mga 3 months? Matagal pa yan kuya. Ha? May 3 buwan ba? Oo, 3 hanggang makakaabot. Pag nagpuso, Pag nagpuso. 4 na buwan. Oo kuya. Matagal pala no. Kaya pala yung mga sa kapitbahay mo, alam mong babalikan mo kung kailan mo pipitasin Pero yung ano mo kuya, yung malapit mo yun. Alin? Yung kulay green. Pahinugin natin sa puno kuya na. Hindi, pag may green yan eh. Oo nga, Pero may didilaw ng konti no. Paborito ni ate mo yan. pahinugin mo sa puno yan kuya. Yan yung ginagawang ketchup kung nasaging. Makikita mo yan sa Mindanao, maraming tanim yan. Yan yung ginagawa ng nilang banana ketchup. Wala pa sila? Oo, kape daw, kape. Yung hinihintay mo, wala pang bell Aga naman. Muna po tayo. Wala pang bell. Ay. Ate Gina ata pupunta dito eh. Naiinip doon sa mamaya. Pumunta pa lang kayo. Kailan di ba? Pumunta pa lang kailan. Uwi na siya. Sa linggo. Tama lang yung isang linagay. Kaunting kembot pa doon. Tapos mamaya kung pilitin natin maitanim na yung mga avocado Kababa, nagsasalita na kagabi. Kailan mo kami ililipat? Naghihirap na kami rito. Kailan mo kami patatabo ng lupa. Yun mo kuya, nasabi ko sa'yo may Kaya wala tayong magagawa dyan. sa naman. Ano yan? Pikit mata ka na lang. Papalitan naman natin yan. Dami na pa naman bulaklak kuya. Hindi naman bulaklak yan. Bulaklak kuya. Bulaklak ba yan? Ayaw nga. Kapag tinitingnan ko parang hindi. Wala na yan. Nangaasar lang yan. Bago tayo sumilip sa natin. Ganda pala ng husky. Kaganda. Wow. Ganda no? Iba talaga pag matanda ng akasya no? Oo. Solid na Bata pa daw si Junjun, ang laki na yun Ibig sabihin matanda na no? Akasya ang puno. Nung kami kuya, sobrang laki na yun. Nung elementary ka? Oo. Ayan po, ito yung natin Ganda. Ganda din, magagamit yung mga slab doon sana gawin lang natin ang gawing lamesa, mabawi. Ito saktong sakto ang size nito.
Ganda. Solid. Mali lang nga yung ano eh. Kung ano sana na paputol ng mas mahaba-haba, no? Wala eh. Kagaya doon sa ano kaya. Hindi nabantayan. Kahit hanggang dito sana, oh. Ganito. Nadagdagan ng mga, kahit sabihin mong 2 feet pa. Ganda. Sa ano Sinukat ko kaya? yun eh. Nung tiningnan ko yun. Kaya eh. Kaya lang, wala eh. Wala namang malasakit yung nagputol. Nag-ano sila na parang, di ba? Nasulot natin kasi eh. Masama ang loob. Kasi ang balak talaga nun, sila na yung puputol. Pero anyway, matagal ng panahon yun. Tapos na ang kwento. Ako naman magandang loob lang ako syempre. Kasi yung mga teacher nga nakasama ako sa nung nagsulisit sila sa akin eh, tapos kinento nila ganyan. So naisip ko naman, sabi ko kung ako na lang kako ang magbibigay ng ganung pera, akin na yung kahoy. Oh sir, sabi niya, parang wala na kaming problema. Yun po yung kwento. Kaya ayun, syempre gusto din naman nila kung sila magpuputol, magbabayad pa daw ng, hindi ko na alam kung magkano, parang half ba or than half. Tapos kanila pa yung kahoy. Ganon yung istorya. Pero tapos na yun, move on na tayo. Nakwento ko lang kasi ayan na, at least naman eh masisiyan si Nanay Christopher Min dyan sana. At maganda yun, Nay, solid. So ayan na, walang tambak ngayon. At ang saya ng mga isda. Pinutol ko na muna yung ingay na eh. Pinatay ko na muna yung okay na kasi natatalo na yung ano dun, yung lalagyan ng poste. So malaki na rin naman ang nadagdag. At masaya na sila, may bagong tubig. Next week pwede naman tayo ulit magpa ano. Wow, why two ano 2 cars. Baka ang akala nito ay ano to, anong nangyari dito. Ayan, tapusin na natin ang vlog mga ka-farmer. At ayun, hindi na natapos yung tambak dahil si Kongkong nando sa kabila. Tapos yung patubig natin in-stop ko na. Sobrang ingay na rin naman. At okay na yan. Hindi ko pa pumapataas kasi nung overflow natin mababa, hindi pa napapalitan yung tubo. At the same time, yung pupostihan, bubuhusan pa po na banda doon, iaangatan naman ng tubig. Kaya hanggang dyan na lang po muna yan. Baka next week maisingit. Hindi ko alam kung maisisingit dahil medyo busy. Tapusin muna natin yung doon sa kainan. Si Junjun nga, ang dami pang trabaho. Yung tiles po sa lechonan, hindi niya pa natatapos. Pending din yun. Tapos yung sa lechon house naman, yung 2 kubo ayusin din yun. Madami pong trabaho. At hindi naman hindi pa naman yan. Tapos ito pa, island, diba? Dami pang gagawin dyan. So yan, hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat at magandang buhay. Nagdi-dinner pala dito si Ate Gina, mag-overnight. Tapos yung mga boys ata dito na rin kakain.